Sige, mag-pray muna tayo before we start our session tonight. I'm inviting everybody to pray with me. Father in heaven, thank you, Lord, for tonight. Thank you for being with us always. Thank you for providing our needs always. We honor your name, Lord. We glorify your name, and we ask the Holy Spirit to be with us, to teach us tonight, Lord. We ask your Holy Spirit to give us the spirit of wisdom and revelation, Lord, that you would speak to our hearts, that you would make our hearts burn, that we would understand your heart, Lord, that we would see, Lord, what you want to tell us and understand, Lord, everything you want us to learn. Thank you, Holy Spirit. Thank you for being with us. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen. Yung ibang parents, dalawa pa lang yung parents natin dito. Yeah, mag-roll call tayo ulit. Naano ka na ba yan? Si Louie ang ating operator ngayon. Thank you, Louie. Yan. Asan yung mga scholars natin? Hello, hello. Ilan ba ang scholars natin? Ilan kayo? 8. Okay. Ilan kayong taga dyan sa sa Paul College of Leadership? 5. Yan. Si Josh, wala pa si Josh, no? Si Josh lang ang di ba? Ano bang course ni Josh? Theology. Ayan, magpapastor si Josh yata. Pero hindi naman porke theology yung course mo, yun na agad certain na agad na pastoral ang mo, magiging pastor ka. Pwedeng iba eh. Pwedeng missionary, pwedeng, marami. Pero kayong lahat, kayong 4 na girls. Ang dami nating teacher. Mga guro, itong mga ito. Secondary ba kayo? Secondary. Values. Educate. Ako din, ganun. Secondary. Pero, yung kinuha ko noon, certificate course lang. Tapos, nag-take ako ng LEP after noon. Ganun din. Major in values din ako. Yun. Pero yung course ko, hindi talaga yun. Behavioral science ang bachelor's degree ko eh. Okay, anyway, so si PJ, birthday, ngayon batiin natin si PJ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mamaya, diretso tayo sa bahay. Hindi, joke lang, PJ, ha? Joke lang. Yan. So, si PJ ay 19 years old. Yay. Okay. So, sino pa yung ina-expect natin? Mga leaders. Nandito yung mga leaders natin, kompleto. Yung iba wala pa, baka malilate lang. Yan. Icebreaker tayo. Alam niyo yung mga pictograms. Familiar kayo sa pictograms? I-interpretin natin, Tingnan natin ang IQ ninyo. Let's see kung mataas ang IQ ninyo. Tingnan natin kung sino dito mataas ang IQ, if you know the answer, you can just say the answer. Meron tayong 5 items dyan. Hulaan ninyo. Yung pictogram, kung ano ibig sabihin nun, i-interpret nyo yung meaning. Okay ba yan? Sige, can we show the first one? Sige, think. Use your brain. Alam mo, sand. Ano yan? Paper. Sige, another guess. Pag pictogram, merong word, minsan wala. Merong figure. Malapit ka na. Sige. Sige lang, go. You can do it. Tingnan nyo yung figure. Ano saan doon? Ano kaya yan? Ano yan? Oh,
ang galing ni ni Paolo. Sandbox. Okay. Ang galing taas na IQ ni Paolo. Tingnan natin yung next pictogram. Sige pa. Stand straight. Sige pa, go ahead. Ano, standing ovation? Okay. Ano pa? Tingnan nyo yung mga words at saka yung figure. Makukuha nyo yan. Positioning. Come on, you can do it. Malapit na si PJ. Sige lang. Sino ano na? Siret na. Galing ni PJ. Correct. I understand. Diba? Yung I nasa ilalim ng stand. I understand. Okay, let's look at the next one. Madali lang yan. Diba? Napakadali. Downtown. Downtown. Okay, ito, pang-apat. Ay, ang dali. Yay! Mind over matter. Ang dali na, ang dali. Yes. And the last one, let's see. Death over life. Or? Death or... Sige pa, malapit na. Tignan niyo mabuti yung positioning. Malapit na. Sige pa. More. Ang galing ni Louie. Tama. Ano sabi mo pakiulit? Yes. Diba life after death? Diba? Ang galing anong tawag dyan? Pictograms. Okay. So, review natin Review muna natin yung 10 commandments natin. So, we're in na tayo, commandment number 5 today. And 5 pa. Okay? 5 more commandments to go para matapos natin tong series na to. And tingnan ko nga kung natatandaan nyo. Ano na yung first 4, if you still remember. May flash, Louie. Tingnan natin. Ano yung una? First command. Okay. You shall have no other gods before me. Okay. And then yung pangalawa. Okay. You shall not make a graven, huwag kang gagawa ng imahen. And pangatlo. You shall not take Yahweh's name. Yes, okay. Thou shall not take the name of Yahweh in vain. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh. Pang-apat. Kabisado niyo na. Okay, last time we had that one, diba? Yung sa Sabbath. Okay. So, again, i-emphasize ko yun, diba? Itong 10 commandments, nung time ni Jesus, kinompress niya, kinondense niya into 2 great commands. Ano yun? Yung first command. Love God with all your heart, with all your mind, with all of your soul, with all of your strength. Yun yung pinakamataas, pinaka-priority. So, yung commandments, numbers 1 through 4, yun. Yun yung focus nun. More on expressing our love for God. So, kung makikita nyo talagang yung 4 na yun, we say, I love you, Lord, pero dun natin makikita kung ang tao talaga mahal ang Panginoon. Diba? Kung nasusunod niya yung 1, 2, 3, 4. Yeah, that's how we practically show our love to the Lord, diba? And then, yung pangalawang command,
na pinaka-great command na binigay ng Panginoon. Ano yon ni Jesus? Yung? You shall love your neighbor as yourself. Yes, okay. So, vertical, God, horizontal, yung mga kapitbahay natin, di ba? Yung neighbors natin. Now, tingnan natin yun doon. Yung sa neighbors. Ano yung 5? Commandment number 5. Yeah, igalang mo ang iyong ama at ina. So, yan yung magiging topic natin today. And then after that, you shall not murder, and then you shall not commit adultery, and then you shall not steal, and then you shall not bear false witness, and then you shall not covet your neighbor's wife, house, etc. Or anumang pag-aari ng iyong kapitbahay. Huwag mong hahangarin. So, kanina, ito yung 1 to 4, pagpapakita natin ng pagmamahal sa Panginoon. Ito naman, this is how we show our love to other people. When we do these things, ito. When we follow these commands here, nagpapakita tayo ng pagmamahal sa iba. That's how we can express our love. And in terms of human relationships. Diba? So, ito, hindi natin ito magagawa. Unless na yung first 4 ay maging, kumbaga, maintindihan natin. Kasi hindi pwedeng mauna yung sa iba kesa kay God. Makita nyo yung first talaga, si God. Above anything else, si God, siya talaga. Tapos yung pangalawa, yung sa ibang tao, that is supposed to be an overflow. Overflow yon nung relationship natin with the Lord. So, talagang it makes sense na kapag ang isang tao ay hindi siya satisfied sa relationship niya with the Lord, mahirap magpakita ng pagmamahal yon sa kapwa. Kasi the only time that a person can actually, show love to other people is when that person, number 1, has received love. Nakatanggap siya, naunawaan niya, naramdaman niya, na-experience niya sa buhay niya, yung pagmamahal ng Panginoon. Diba? And ang nangyayari, kapag ang taong yun na-encounter niya personally yung heart ni Lord, na mahal ka ng Panginoon, mahal ka ni God. Naging personal sa kanya yung cross, yung ginawa ni Jesus sa cross. Tinake niya yun as something na ginawa ng Diyos para sa kanya. Mararamdaman niya talaga yung pag-ibig ng Panginoon. And that's the only time na yung puso niya lalambot at gusto niya ngayon na mahalin ang Diyos. Hindi na dahil he is commanded to do it, he is required to do it, but because that person has actually experienced real love from God. Now, gusto niyang ibalik kay God yung naramdaman niya. Na pagpapatawad, gusto niyang maging grateful, gusto niyang mahalin ang Diyos at sumunod sa Kanya. And nag-overflow yun. Nag-overflow. Para siyang glass. 'Di ba? Yung pitcher or yung glass. Isang baso ng tubig. Yung tubig galing sa pitcher, ibubuhos mong ganon. Just imagine yung pitcher na yun yung love ng Panginoon na binubuhos sa'yo. Diba? So, tayo, kung continuously magme-meditate tayo dun sa pag-ibig ng Diyos, yun yung i-meditate natin. Dapat lagi tayong babalik dun. Lord, yung pagmamahal mo, Panginoon, ang buti mo, talagang i-meditate natin yun araw-araw. Kasi, yun yung mag-overflow, yung love niya. Yun yung mag-overflow sa atin. And, pag nag-overflow yun yung gagamitin natin para mahalin natin siya. Kasi we cannot love God on our own. Hindi natin kaya. Kasi wala tayong love. Yung love natin galing kay God din. So, pag binalik natin yun sa Kanya, mag-overflow yun pa rin. Kasi, continuous yun eh. It's a cycle eh. Lord, I love you. Lord, thank you. You love me. Lord, I love you. You love me. I love you. You love me. I love you. It's a cycle. And then, mapupuno yun. Mapupuno. Yun ngayon ang gagamitin natin para mahalin yung iba.
yung pagmamahal niya. Kasi nakatanggap ako ng pagpapatawad, nakatanggap ako ng pagmamahal, nakatanggap ako ng tenderness, ng affection kay God. Now, bakit hindi ko kayang mahalin yung iba? Kaya ko din magpatawad kahit na may nagawa sa akin ng ibang tao. Kasi natanggap ko yun sa Panginoon. Diba? Ganun siya. It's a cycle. Pero nga, sabi ko nga, lahat yon galing yon sa yung na-realize natin. Pinaunawaan sa atin ng Panginoon na mahal talaga niya tayo. Doon talaga nagsisimula ang lahat. Na pag na-open yung mind natin, yung heart natin sa love ni God, everything else will flow. Diba? So, ang focus natin, i-meditate natin yung pagmamahal ng Diyos. Now, ito yung unang-unang inano niya sa relationship with other people, with our neighbors. Mahalin mo ang iyong kapitbahay, your neighbors, the way that you love yourself. Diba? The way that you love yourself. Parang ang hirap nun, pag hindi mo alam kung gaano kamahal ng Diyos, kasi hindi mo mamamahal ang sarili mo. So, importante na alam mo mahal ka ng Diyos. Kasi yung pagmamahal na yon, yun yung gagamitin mo to love other people. Inuna dyan yung magulang. Ang ating first neighbor. Diba? Oo, ang ating magulang. So, basahin natin yon. Yung sa commandment number 5. Sabi dyan, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ibabasahin ko sa Tagalog. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, parents, para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Ang ganda. Igalang ninyo, respect, honor your parents para mabuhay kayo ng matagal, so that you will have a long life. Diba? So, una-una, ipaliwanag ko sa inyo, ano yung ibig sabihin ng word na honor? O yung, ano ba sa Tagalog yung honor? Paggalang, pagrespeto, yun, diba? So, sa dictionary, ayan, tingnan natin sa dictionary kay Webster. Pag sinabing honor, meron akong 2 definitions dito na nilagay dyan. Una, high respect. Mataas na pagrespeto. And then, great esteem. Ano ibig sabihin ng great esteem? So, pag sinasabing ini-esteem mo yung tao, ibig sabihin, yung tao, parang pinapahalagahan mo siya, binibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Diba? Esteem. Or, valuable yung tao sa'yo, ino-honor mo yung taong yun. Diba? Yung pangalawang definition, adherence to what is right, meaning pagsunod, paggawa ng tama, or to a conventional standard of conduct. O yung pag-follow mo sa magandang behavior or conduct. Pero magpo-focus tayo dito, kasi ito iba to. Itong adherence to what is right, parang sinasabi dito, yung isang taong honorable, nakagalang-galang, ito siya. Diba? Pero dito tayo, high respect, giving high respect. Kanino? Sa parents, sa mga magulang. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. And I wanna read Ephesians 6:1-3. Ang sabi dyan, sinong sumulat ng Ephesians? Okay, si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, mga anak, yan, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. So dito naghahabilan si Paul sa mga anak. Lahat tayong anak dito, diba? Okay. So, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Bakit daw? Ito'y nararapat. This is the right thing to do, sabi dyan, diba? Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo dito sa lupa.
Amen. So, ang ganda nitong itong commandment na to. Kasi dun sa 10 commandments, yes, this is the command na merong promise na idinugtong si Lord, no? Bakit kaya? Pero ngayon, I wanna explain to you one important thing. Maunawaan natin, bakit nga ba nilikha ng Diyos ang mga magulang? Okay, why did God create parents? I'll give you the answer right away nandyan. God Himself is the pattern of marriage and parenthood. So, anong ibig sabihin nun? Siya yung pattern, siya yung model ng marriage, ng kung ano yung meron sa mag-asawa, kung anong relationship dapat meron sila. And pati na rin yung parenthood, pattern si God nun. Anong ibig kong sabihin? I wanna explain this further para maintindihan natin bago ko ipakita sa inyo yung verses dyan. Bago pa i-create ng Panginoon ang mundo, bago pa niya i-create ang tao, nag-i-exist na si God. Nandun na yung Godhead. Nandun na yung fellowship ng Godhead, 3 in 1. Hindi yung kape. Nandun na ang Father, ang Son, and the Holy Spirit. Diba? Nandun na sila. Walang nag-create. Nandun na sila. Diba? From the beginning, sila. Sa kanila nag-umpisa ang lahat. Kay Father, kay Jesus, at sa banal na Espiritu. And actually, perfect yun. Perfect relationship. Fellowship, sabi nga, may nagsabing pastor, I wanna quote that. Fellowship of the burning hearts. Fellowship ng perfect love. Nandun na. No? Now, hindi naman na-bored ang Panginoon kaya siya nag-create ng tao. Hindi siya na-bored. Hindi rin siya, hindi niya rin kailangan ng tao para maging God siya. Kasi God na siya. Diba? He doesn't need people. He doesn't need us. He doesn't. Bakit niya tayo create? Diba? So, unang-una, yung fellowship na to, yung perfect love na ito, love, diba? Ano ang love? Ini-express yun. Minumultiply ang pagmamahal. Ini-express. Diba? So, pinapakita. To demonstrate that love, meron dapat object. Yun yung tao. So, kaya tayo create ni God kasi gusto niyang i-demonstrate kung sino siya sa atin. Siya ang Panginoon, ang manlilikha, at siya ay ang pag-ibig. Kaya tayo, ang object, ang recipient, ang taga-receive ng pagmamahal niya. Yun. No? Gusto niyang ipakita sa atin ang kabutihan niya, ang pagmamahal niya. Nilikha niya ang tao. Kaya lang si God, personal siya. Hindi lang siya God na nandyan sa heaven, na nakatingin. Hindi. He's a very personal God na gusto niyang ma-involve sa atin. Gusto niyang magkaroon ng relationship with us. Diba? So, kaya hence, dapat ibabalik natin yon sa Kanya, yung pagmamahal na yon. Kasi ganun yung love. Hindi siya one way, diba? One way love. Ang love, may tumatanggap ka, nagbibigay ka, ganun, two-way dapat yon. So, ganun ang natin. Now, create niya lahat ng relationship
dito sa mundo. Create niya ang marriage, create niya ang relationship ng ama, ng magulang sa anak, create niya ang relationship ng magkaibigan, create niya ang relationship ng authority at ng mga underneath the authority. Create niya lahat ng human relationships. Pero lahat yan, shadow lang. Ibig sabihin, ang intention talaga ni God, no, nung create niya yung mga relationships na ito, para doon sa mga relationships na yun, mag-manifest kung sino siya. Yung relationship natin with our parents, para mag-manifest yung relationship natin kay God as He is our Father and we are His children. Doon sa relationship na yun. Yun talaga yung original intention ng Panginoon. Yung relationship natin with our friends. God is our best friend. Para mag-manifest doon yun, yung closeness, yung intimacy, yung relationship ng mag-asawa. Bride and groom. Yung ganong klaseng love, no? Yung sobrang intimate na kaya mong sabihin ng lahat sa tao. Para mag-manifest yung maipakita, maramdaman ng tao. You know, yung ano pa lang yun, kumbaga foretaste nung relationship natin sa Panginoon. Diba? Na meron tayong tinatawag na church, the bride, and Jesus Christ, the bridegroom. Diba? So, lahat ng human relationships, ang intention talaga ng Panginoon para mag-manifest yung character niya at para ma-experience natin siya sa mga relationships na yan. O, kaya lang, somewhere along the way, na-distort nung pumasok yung kasalanan. Diba? O, yun eh. Kaya meron tayong imperfect friends na hindi natin imperfect love, imperfect parents, imperfect daughters and sons, imperfect relationships kasi may nakapasok na kasalanan. Pero hindi talaga ganoon ang original plan ng Panginoon. Hindi ganoon. Now, God Himself is the pattern. Kung sino siya, yun dapat yung pattern sa lahat ng relationships natin. Kaya kung tayo ay Kristiyano na, nakatanggap na tayo kay Kristo, 'di ba? Tayo ngayon yung mag-uumpisa sa relationship na yon para yung ka-relationship natin maranasan nila si Kristo through us. Tayo yung katawan ni Kristo na Jesus with skin on. 'Di ba? Kailangan maging Jesus tayo with skin on. Jesus, yung character niya na may skin na tangible. Diba? Ibig sabihin, sa atin, nagsisimula ulit, nare-restore tayo kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. So, through us, magiging, ngayon tayo? Reflection ng character ng Panginoon sa lahat ng relationships natin. Now, Genesis 1:26, yan, yung mga scripture natin. References. Sabi diyan, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Let us make man in our own image. 'Di ba? Talagang ang intention ni God, maging kawangis tayo niya, maging kamukha tayo, maging katulad niya tayo in character, in mind, in heart, yung kanyang nararamdaman, yung kanyang iniisip, maging katulad niya tayo. Yun talaga yung intention niya nang ilikhain niya ang tao. Diba? Kung ang Diyos ay, kumbaga, nilikha niya tayo, kasi mahal niya tayo, gusto niya tayong makatanggap ng pagmamahal, gusto niyang mahalin natin siya. Yun din ang pagkakaalikha sa atin. Ganun din. Sabi dyan, in the image of God, He created him, male and female, babae, lalaki at babae, nilikha ng Panginoon. And then sa Genesis 1:28, sabi dyan, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi nyo at mamahala sa mundo.
Magpakarami kayo kasi gusto ni Lord na i-duplicate siya. Na mag-multiply siya. Yung character niya, masubdue ang buong mundo. Kung sino siya, kumalat yung glory niya, yung likeness niya, yung righteousness niya, yung holiness niya, mapuno ang mundo through man na create niya sa wangis niya. So gusto niyang punuin ang mundo ng pagmamahal, ng kabutihan, ng righteousness, ng katotohanan, ng holiness. Yun. Kaya niya sabi, mag-multiply kayo para makita ng buong mundo ang character ko. Nakita niyo yung logic nung diba? Kaya nagkaroon din ng mga relationships. Ang pattern nun, si God. Okay, now, another point here. God gave us parents as a picture of our relationship to Him. Yan. Tayo'y binigyan ng mga magulang para makita natin. Ito talaga dapat sa magulang magre-reflect kung sino si God. Kung sino ang character ni God. God is Father, and we are His children. Doon sa relationship na yon, yung ideal relationship, dapat doon. Doon unang matutunan ng anak ang Diyos. O anak, ako ang ama mo, ako ang ina mo. Mahal kita. Pero, piniprepare natin ang mga magulang, i-prepare nyo yung mga anak ninyo para dun sa relationship na hindi natatapos, na nagwawakas. Yun yung relationship sa Panginoon, na siya ang Ama. Kaya ang magulang, ang main responsibility talaga ng magulang sa anak ay ipaunawa sa anak na may Diyos, na may Ama. Diba? At turuan ang anak na sumunod. Mahalin ang Diyos, sumunod sa Diyos. Yun yung talagang, kaya inilagay ng Diyos ang anak sa magulang na ito. Ang responsibility ng magulang yun, ituro ang pagmamahal ng Diyos. Diba? Picture yan, yung sa parents natin. Picture yan dapat ng relationship natin kay God. And preparation. Kasi sa family, di ba yung family, basic unit yan ng society? Pinakamaliit na unit ng society yan, di ba? So, diyan una dapat natututo ang mga anak na mag-honor sa parents, and by honoring parents, they are honoring the Lord. Doon tinuturo yon sa magulang. Responsibility ng magulang yon ay turo. Naturuan ang anak na sumunod, turuan ang anak na mag-honor ng mas nakakatanda ng mga magulang. Doon talaga yon. Piniprepare natin ang magulang, ang anak, para sa relationship niya kay God. Yun ang role ng parents. No? Kaya tayo ay may parents. Now, sa Malakay 1:6, sabi dyan, ito si God ang nagsasalita dito. Sabi niya, pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Di ba? Ino-honor. Pinaparangalan. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ay ginagalang? Diba? Si God to nagsasalita. Kasi pinakita niya, ito yung tinuturo, parangalan mo ang ama mo, ang iyong mga magulang. Now, ang Diyos ang ama, ang tunay na ama. Kaya He deserves honor. So, doon sa family relationship, doon na tuturo, ang paggalang sa Diyos. Doon, tinuturo. Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi nyo ako pinaparangalan? Yun yung, kumbaga, yun yung main purpose ng family para ipakita kung sino si God na dapat i-honor. Diba? Kaya may family.
Now, yung sinabi ko, dalawa yun, diba? Now, punta tayo dun sa Roman numeral number 2. Ito na. Kasi we need to be more practical about this. Hindi lang puro ang pag-aaralan natin, theories. May practical way kung paano tayo talaga magpapakita ng how to honor our parents, diba? So, unang-una dapat nating malaman na si God, dinisign tayo ng Panginoon. God designed you and chose your mother's womb as your first home. Yan. Si God ang naglagay, pumili, ng paglalagyan sa atin, kung kanino. So, walang aksidente sa mundong ito. Wala. So, hindi aksidente na ang taong ito ay ipinanganak ng magulang na ito. Hindi aksidente yon. Kahit na minsan, aksidente yung pagkakagawa sa kanya. Hindi pa rin, Yun ay plinano pa rin ng Panginoon. Kaya lang, hindi nga lang, maganda sa una, pero si God, He uses even the negative circumstances, yung mga negatibong sitwasyon sa buhay natin, ginagamit ng Panginoon para makapag-produce ng something good. Diba? Iba-iba yung cases natin, Pero kahit gaano pa man hindi maganda yung case natin as a daughter, as a son, kahit hindi maganda yon, ang plano ng Panginoon maganda. Lagi ang plano niya maganda. And walang aksidente. Lahat ng ipinanganak sa mundong ito, hindi aksidente yon. May planong maganda ang Panginoon para sa taong yon. So, sabi dito sa Psalm 139:13-14. Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. So, this is David. Si David, kinakausap niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, kilala mo ako kasi ikaw yung lumikha sa akin. Kayo yung humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Ang ganda, diba? Nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ina natin. Nandun sa womb ng nanay natin. Si God ang nagwi-weave sa atin doon. Siya yung naghihibla sa atin. Siya yung nagfo-form ng mata natin, ng ilong natin. Siya. Si Lord yon. Kaya pag lumabas tayo, huwag niyo sabihin, ay, ang pangit ko. Hindi, maganda kayo. You are God's masterpiece. Walang pangit. Ang beauty daw nasa eye of the beholder, di ba? Nasa tumitingin. Pero walang pangit na nilikha ang Panginoon. Lahat ng nilikha ng Panginoon maganda. Maganda. Di ba? Katanggap-tanggap. Acceptable. Worthy na mahalin. Worthy na makatanggap ng pagmamahal. Lahat ng nilikha niya. Di ba? Sabi dyan, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha ninyo sa akin. O, diba? Ito ang tao na nagpapakita na mahal niya ang kanyang sarili. Ito ang tunay na taong nagmamahal sa sarili. Ito, nakita niya kung paano siya nilikha ng Panginoon. Hindi siya nagko-complain, ay bakit Lord? Bakit mahina ako sa ganito? Bakit ang pangit ng legs ko? Bakit ganito? Ang taong mahal ang sarili niya, pinapahalagahan niya ang sarili niya. Dahil ang ganda ng pagkakalikha sa kanya ng Diyos. Na-recognize niya yon. Diba? Na yung identity niya. Lord, ang ganda ng pagkakalikha mo sa akin. Nandun yung thanksgiving sa puso. Yung insecurity, wala.
Kapag ang tao ay may insecurity sa puso, ay bakit ganito, ba't ganyan, ganyan. Mas magaling siya sa akin. Yung taong yun, hindi talaga mahal niya yung sarili niya. Marami siyang insecure. Hindi pa nai-experience ng taong yun ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi pa. Kaya kailangan ma-experience niya. Maunawaan niya na siya ay katanggap-tanggap, siya ay kamahal-mahal, siya ay deserving na mahalin, at mawala dapat lahat ng insecurity sa puso. Diba? Kasi ang insecurity, alam niyo kung ano yung insecurity? Subtle, pride. Pride sa puso yun. Hindi halata, pero pride talaga yun. You know, pride yun, yung insecurity. Pero ito, ang ganda, sabi, diba? Mahal niya yung sarili niya, si David, oh. Sabi niya, ang ganda, Lord, ng pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay at kahanga-hanga. Diba? Na-appreciate niya yung sarili niya. Yung mga kabataan, kapag nakita ninyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos, kahit na sino pa ang magsabi sa inyo na hindi kayo karapat-dapat, hindi kayo hindi nyo papansinin yun. Kasi kilala nyo kung sino kayo sa Panginoon. Diba? Hindi ninyo i-ignore niyo yun, yung mga sinasabi ng ibang tao about you. Kasi alam nyo, mahal kayo ng Diyos. Diba? Mawawala yun. So, ito, nakita natin dito, diba? Si David. At ang pinakita dito, lahat ng nilikha ng Diyos ay may halaga. Lahat ng tao, kahit na may ibang tao na hindi sila nakaramdam ng pagmamahal, no, sa mga magulang nila. Yung taong yun, mahalaga yun. Kahit na hindi nila na-experience yun. Diba? Iba-iba ang kaso natin eh. Now, ito, sabi dito, children's obedience to their parents brings God pleasure. Ito. Yung pagsunod daw ng mga anak sa kanilang mga magulang ay kalugod-lugod, ikinatutuwa ng Panginoon. So, ganito na lang, tayo, kapag tayo sumusunod sa magulang natin, ngumingiti ang Diyos. Napapangiti natin ang Diyos. We make Him smile. Nagtatouch ng heart niya yun. Diba? Every time na sumusunod tayo sa magulang natin. But, sabi dito, dalawang statements. Kaya lang, sabi diyan, disobedience, yung hindi naman daw pagsunod ng mga anak sa mga magulang, ay, anong nangyayari? Pag ang anak ay hindi sumusunod sa magulang. Ano daw? Basahin niyo. Yeah, stirs up God's anger. Nagagalit si God. Yung pala yung nagagalit siya. Bakit hindi sumusunod to? Diba? Kasi doon tayo natitrain eh. Doon tayo natitrain. Pag tayo na-train sumunod sa magulang natin, eventually, susunod tayo sa authority, susunod tayo sa Panginoon. Yung tao na hindi sumusunod sa magulang, mahirap yun, pasunurin kay God. Kasi dun ang training sa family. Diba? Dun unang tinitrain. Nilagay talaga ni Lord yon, yung family. Parang training ground yan. Ng lahat, So, I wanna give you the references for this. Bakit ko nasabi to? Hindi ako nagsabi niyan ang Bible. Sabi sa Colossians 3:20, honoring the parents. Ganon siya kaimportante sa puso ng Diyos. Ang pag-honor natin sa parents natin. Diba? Ginagawa pa ngayon to. Kung ito ginagawa pa ngayon, wala lang buhay ngayon. Lahat nabato na. Tama? Wala lang anak na. Lahat tayo may tama, including me. Diba? Natatawa ka. Nung kabataan ko, hindi pa ako Christian. Hindi maganda yung relationship ko sa magulang ko. Kasi I didn't feel loved by my dad.
Yun. Kasi yung father ko before, he used to drink a lot. Tapos hindi ko ma-experience yung presence niya sa family. Parang lumaki ako nang wala siya. Nandyan siya physically, but hindi ko na-experience na Tapos yung mom ko naman, daman-dama ko yung pagmamahal ng nanay ko. Marami akong natutunan sa nanay ko. Pero yung sa dad ako Pero nung na-born again ako, nakakilala ko sa Panginoon. Ang unang-unang inayos ni Lord sa buhay ko, binago ni Lord, yung relationship ko with my parents. Yun yung unang-una. Ibig sabihin, ni-restore niya sa akin. Nagkaroon ako ng forgiveness sa heart, nagkaroon ako ng respect for them. Yun yung una niyang inayos. So ngayon, mabait na sa akin ang tatay ko. Takot na siya, hindi. Kasi pag ang magulang daw, pag tumatanda, syempre, minsan, nagme-mellow na yan eh. Kasi alam nila, konting ganyan, babagsak na yan. Bumabait na. Diba, mga parents? Ang magulang. Anyway. So, gano'n. Nire-restore ng Panginoon. Kapag nagiging Christian tayo, binabago ni Lord yung relationships natin. The way we treat other people, binabago ni Lord yun. Ang unang-una niyang dapat baguhin sa atin, of course, yung unang-unang ministry natin, yung neighbor natin, yung family. So, nire-restore niya yung paggalang sa magulang, nire-restore niya yung, diba? Kumusta naman ang mga kabataan natin? Ayan, nakita niyo, huwag niyong sisigawan ng magulang niyo kahit na pikon na kayo. Kahit pa ulit-ulit. Hindi yun nakaka-honor sa kanila. At nai-stir up nga yung ni Lord, diba? Nagagalit si Lord. Ayan. Pag tayo ay sumasagot sa magulang, hindi natin ino-honor yung parents natin. Diba? Pero kapag tayo ay nagiging mabuting anak, ino-honor natin. The Lord is really very much pleased. No? So, paano natin i-honor yung mga parents natin na hindi perpekto? Hindi perfect. Paano kung ang magulang mo may nagawang masama sa'yo, nag-cause ng heartache sa buhay mo nung bata ka, na lumaki ka na, nandun pa, daman-dama mo pa. Papaano kaya? Papaano natin ma-honor yung mga magulang na nakasakit sa atin, may nagawang sin sa atin, na hindi natin naramdaman yung pagmamahal nila. Meron silang nasabi na hanggang ngayon, ang sakit-sakit pa sa puso natin. O may nagawa sila na ikinahihiya natin. Napahiya tayo dahil sa mga magulang natin. Diba? Paano kayang i-honor yung mga ganong klaseng magulang, diba? So, ang sabi dyan, the love and grace, yung pagmamahal at yung biyaya ng perfect Father natin, si God yun, in heaven will enable us to forgive, na patawarin, and honor, i-honor yung imperfect fathers natin dito sa lupa. Despite their flaws, yung mga kahinaan nila, yung mga kakulangan nila, yung mga nagawa nila sa ating offense, yung nasaktan nila tayo. 'Di ba? Ang tanging paraan lamang na that we will be able to honor them is makita natin yung grace ng Panginoon sa buhay natin, yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin, at yung pagmamahal at yung pagpapatawad na natanggap natin, yun din yung pagmamahal at pagpapatawad na ibibigay natin sa mga magulang natin na nakasakit sa atin. Kaya ang Christian na totoong nakatanggap ng grace, ng pagmamahal ng Panginoong pagpapatawad, posible na mapatawad natin yung magulang natin na talagang nakasakit sa atin. Posible. Kasi na-experience na natin ang pagmamahal ng Panginoon. Pero yung tao na hindi pa na-experience yun, mahirap. Baka hanggang mamatay yung taong yun, hindi niya mapatawad ang magulang niya.
Diba? Pero yung tao na naintindihan na mahal siya ng Diyos at pinatawad siya ng Diyos, yun yung pagmamahal at pagpapatawad na ibibigay niya sa kanyang magulang. Sabi sa Colossians 3:13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Ang kanino man dyan ay kasama ang mga magulang. Hindi lang yung mga tao. Kanino man. Ibig sabihin, any person in your life, magulang kasama doon. Diba? Dahil pinatawad kayo ng Panginoon. Ang ganda nung diba? Dahil nakatanggap tayo ng pagpapatawad, kaya na natin ngayon magpatawad ng magulang na imperfect, na nakagawa sa atin ng hindi maganda. Diba? Romans 8:15. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Yan. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Yung realization na meron kayong Ama, yung tunay ninyong Ama, tunay nating Ama, ay si God. Siya yung Ama natin na totoo. Yung Ama natin dito, sa lupa, yung mga magulang natin, ginamit ng Panginoon sila para maipanganak tayo dito, para of course, masupply yung mga pangangailangan natin. Yung iba hindi naranasan yun, Pero pag ang anak, naintindihan niya na meron siyang tatay, totoong tatay. Yung perfect tatay, si God yun. So yung kakulangan ng mga magulang, na-fulfill doon. Doon sa relationship na to. Kaya kailangan maintindihan natin na ang tatay talaga natin, si God. Siya yung may perfect love sa atin. Yung mga magulang natin dito, temporary lang yon. Temporary lang. Diba? Hindi sila yung permanent na magulang natin. Diba? Yung iba, hindi nga na-meet yung magulang. Diba? Yung iba naman, namatay agad. Bata pa. Iba-iba eh. Pero, hindi yun yung mga magulang natin talaga. Temporary lang yon, dito sa lupa lang. Ang totoo nating magulang, si Father natin. The real Father, yun. Si God the Father in heaven. He's our real Father. Perfect Father. Kaya minsan yung iba parang ang hirap bakit yung magulang ko, hindi ko na-experience yung love? Kaya hindi nila maintindihan yung love ng Father. Pero eventually, dumadating yun. When they realize na ito pala ang tunay na Ama. Mapagmahal, mapagpatawad. Yun pala talaga ang tatay ko. At yung nandito ay sandali lang. Temporary lang. Pero dapat i-honor pa rin kahit na sila yung mga nagkamali. So, ito, mga practical ways to honor parents. Una-una, i-run through ko lang ito. Ipakita mo na lahat, Louie, kasi yan, run through lang natin. Sabi dyan, papaano tayo magpapakita ng pag-honor sa magulang? Patawarin natin ang mga magulang pag nagkasala sa atin. Speak well of them. Ibig sabihin, wag tayong magsabi ng hindi maganda tungkol sa kanila, kahit na may nagawa silang mali. I-esteem natin sila publicly and privately. Ibig sabihin nun, magpakita tayo ng appreciation sa kanila, pahalagahan natin sila. Even in public or private, like sa mga magulang natin, na-appreciate kita. Salamat. Diba? May mga ganon. And then seek their wisdom. Yan. So, meron kayong mga decision sa buhay ninyo, major, minor decisions. Hingin nyo yung wisdom ng magulang ninyo, yung advice. Suportahan natin ang mga magulang natin. And provide for them. Ano ibig sabihin nun? Provide for them. Ibig ba sabihin nun, ibibigay natin yung sweldo natin sa kanila? Hindi naman ganon. Eto, kasi biblical yan. Sa 1 Timothy 5:3-4. Sabi dyan, igalang mo ang mga biyudang wala nang ibang inaasahan sa buhay. Subalit, kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, o may anak,
Sila ang unang dapat kumalinga sa Kanya bilang pagtanaw ng utang ng loob. Ang Bible, may pagtanaw ng utang na loob ang Bible. Ibig sabihin, tayo ay inalagaan ng mga magulang natin. Sa sandali na sila'y tumanda, ini-expect ng Panginoon na may magpapakita tayo ng pagmamahal sa kanila. Diba? Ayan, sabi dyan. Dahil sa pagtunaw ng utang na loob, sapagkat ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Diba? So, magpapakita tayo ng honor sa pamamagitan nun. Okay? Now, itong susunod, honoring authorities, mahaba ito eh. Kasi, ipapaliwanag ko na lang briefly ito. Ha? Para we can, Yung sa magulang, ganito yung sa magulang, itong fifth commandment, hindi nagsastop ang honoring sa magulang. Kasi, yung magulang, basic yon, pero, meron pa, kadamay doon, yung other authorities. Hindi lang sa magulang. Ibig sabihin, ito, yung honor anyone God has placed over you. I-honor daw natin, igalang natin, yung mga tao na nilagay ng Panginoon para maging authority natin. Sino yung mga taong yon? Katulad ng family, mga magulang, church leaders, commonwealth, government. Diba? Ibig sabihin, yung pangulo natin, dapat nating igalang din. Diba? So, sa church, yung mga leaders, mga teachers, yan yung mga mga authority natin. Nagpapakita din tayo ng pag-honor sa kanila. Ito, practical way. Paano tayo magpapakita? Sabi dyan, all do reverence in heart, word, and behavior. Ibig sabihin, igalang natin na yung mga leaders natin, mga magulang natin, spiritual authority, pati gobyerno natin, leaders in the government. Diba, igalang daw natin sila sa puso, sa pananalita, at the way we behave towards them. Pangalawa, ipanalangin natin yung authority natin. At magpasalamat tayo dahil sa buhay nila. Pray for them, thanksgiving for them. Diba? Pangatlo, imitation of their virtues and graces. Ibig sabihin, gayahin natin yung mga magagandang traits nila. Yung mga hindi, huwag niyong gayahin. Yung mga magandang ugali ng mga leaders niyo, gayahin niyo. Diba? Pang-apat, willing obedience to their lawful commands and counsels. Ibig sabihin, mag-obey tayo, sundin natin yung mga pinag-uutos nila na hindi labag sa batas at hindi labag sa utos ng Diyos. Sundin daw natin. At makinig tayo sa mga advice nila. Panglima, do submission to their corrections. Ibig sabihin, mag-submit tayo kapag tayo ay kinukorek. Magpakumbaba tayo kapag kinukorek tayo ng authority natin. Diba? Ang kabaliktaran ng submission ay rebellion. So, kapag naman tayo nagre-rebelde, ayaw nating magpakorek, yun yung time na nagkakasala tayo. Katulad sa magulang, ganun din. Ganun din sa authority sa church, authority sa government. Kaya lang, ang rebellion sa government, hinuhuli, kinukulong. Kasi the Lord gave them the authority to do that. Sa church, may authority ding binigay. Kapag ang leader nakita na may nagawang... Kasi yun yung accountability ng leader naman ng church, ng authority. Pag may nakitang nagkamali at hindi gumawa ng mabuti, dapat i-address ng leader yon. Kasi pag hindi niya pinabayaan niya yon, nagkakasala siya sa Diyos. Pag pinabayaan niya yung kasalanan na yon at hindi niya pinansin, mananagot siya kay God. Ganon din sa magulang. Pag hindi nyo pinansin ang pagkakamali ng anak ninyo at yan ay lumaki na, kasalanan ng magulang, kayo ang mananagot sa Panginoon. Pag hinayaan ninyong maging matigas ang ulo, hindi sumusunod, kayo ang mananagot sa Diyos. Diba? 6, sabi dyan, fidelity, ibig sabihin, maging faithful sa mga leaders, defense, ipagtanggol natin sila.
Maintenance of their persons in authority according to their ranks. And yun yung ibig sabihin nun. And then lastly, ito, bearing with their infirmities. Ibig sabihin, pasensyahan natin ang mga leaders kapag sila ay nagkakamali. Kasi imperfect ang leaders eh. 'Di ba? Magkakamali at magkakamali ang isang leader kasi hindi naman yan perfect na tao. So, ibig sabihin, kapag nagkamali ang leader, pagpasensyahan natin. Bearing with their infirmities. Covering them in love. Ibig sabihin, huwag niyong ihayag sa publiko ang kanilang pagkakamali. I-cover niyo ng pagmamahal ang leaders ninyo pag nagkamali. Huwag ninyong sabihin sa iba. I-cover niyo ng pagmamahal. Yun yung sinasabi dito. Pwera na lang. May exemption. May mga leaders na umabuso sa posisyon, nagkaroon ng sexual assault or sexual ganyan, or may binugbog yung leader, or nagkasala yung leader sa gobyerno, nagnakaw. Hindi nyo pwede i-cover yun. Pero yung mga pagkakamali, kino-cover yun ng pagmamahal. Diba? Sabi dyan, that so they may be an honor para ma-maintain yung dignidad ng leader ng authority. Ma-maintain yung honor niya para maging effective siya sa ministry niya, kung sa church. Kung sa gobyerno, ma-maintain naman niya yung kanyang honor and dignity. Maging effective siya, servant ng gobyerno. Kaya yung nangyari sa atin, yung people power. Diba, nag-alsa sila. Sa tingin nyo ba, yun? O kaya yung mga nagwewelga sa kalye, nagrarally against the leader. Sa tingin nyo, biblical yun? Hindi yun biblical. Diba? So, let's pray. Father, thank you, Lord, for your wisdom. Thank you for your goodness. Maraming salamat sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Lord, lahat ng natututunan namin ng salita mo, ng mga instructions mo, ay magamit namin sa buhay namin, Panginoon, at magbunga, Panginoon, sa aming mga buhay. Bless all of us here, and as we go home and rest, bigyan mo kami, Panginoon, ng magandang tulog, makapag-refresh kami ngayong gabi, and magising kami ng may pasasalamat sa puso namin at pagmamahal sa puso namin, Lord. Thank you. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen. Amen.